mali na yan. Ngayon, kayo nag-umpisa niyan, wag ko kayong magtataka. Kapag nagkagulo ang Pilipinas, kagagawan niyo din. Naiilan sa inyo na napakawalang hiya at saka mga walang puso. Alam niyo po yun. Yung parang, nandyan kayo, ho. Pineperwisyo niyo, walang kamali-mali. Ako, nandito ako. Naabuso ako and everything, dinededman niyo ako. Diba? Parang anong klaseng batas meron tayo? Diba? Parang tumpain kayo ng Panginoon. Alam ko yung Diyos merong ano yan eh. May panahon baka mamaya bukas. May mangyari sa inyo. Diyos na mismo ang lalatigo ng karma ninyo lahat. Wala kayong takot, wala kayong awa. Pati mga kabataan binibigyan nyo ng trauma. Alam niyo ba? Hindi nyo kasi alam yung trauma eh. Kasi hindi nyo naranasan katulad namin. Sana hindi mangyari sa pamilya nyo. Yun lang yung sa akin. Yes, Ma'am Lorraine. Miss Kathy, Elmer here, Ibi Hugalbot. Opo. Yes, Miss Kathy. Curious lang ako if somebody from mainstream media reached out to you for an interview? Wala pa po. As in, wala pa po. Pero meron po ako mga friends na kinakausap ako. Siyempre, di po ba, nagtrabaho din naman po ako sa, naging freelance ako na fashion stylist and image consultant sa mga network, sa mga artista. Siyempre, alam niyo po, alam nila na nasa tamang kakwenta-kwenta. Diba? Parang, anong ginagawa niyo lahat? Diba? Lalo yung mga lalaki dyan. Diba? Siguro, may kakonti dyan na against. Tumayo kayo. Paano kung nanay niyo to? Kapatid niyo, anak niyo, apo niyo, pamangkin niyo, lolo't lola niyo yan. Paano kung ako ang naging kapatid niyo? Ako na naabuso. Ganyan lang tayo, katahimik kayo. For what? Bakit pa kayo tumakbo bilang politician or, parang government official? Kung hindi nyo kayang panindigan yung sinumpaan yung tungkulin para sa mamamayang Pilipino, anong klase kayo? Tao ba kayo? O sinasamba nyo na talaga ang pera at saka yung fame, power, and money? Remember, this is all temporary. Even ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lang. So sana, gawin yung maganda. Gusto nyo mag-iwan kayo ng legacy ng pagkapangit-pangit. Pagkapangit-pangit na. All over the world, people are talking about us. Mainstream media naman, hindi niya pinapansin, to be honest eh. Ako nga, hindi na ako nanonood ng TV eh. Everybody's in social media right now. YouTube, diba? Instagram, TikTok, everybody's in Facebook. So, kaya hindi na rin yan pinapansin. Kaya ganyan sila. They know kasi yung value ng mainstream media nawawala na because of how they do it. But the more they do it like this, the more people will not talagang hindi sila i-entertain. Yes, that's true, Ma'am Kathy. Maputol ko lang po saglit, Ma'am Kathy, sa kasalukuyang kaganapan niyo. Salamat sa mga services namin. Hindi ako dito para pigilan yung trabaho mo. Walang masaktan, yun lang sa akin. Yung tao ko, yung tao. Ako rin, maawa din ako sa inyo. Mga anak ko yung mga pulis niyan eh. May magyari sa kanila. Ito mga kababayan ko. Wala. As I've said, I'm not here para i-stop yung trabaho nyo. Nandito lang ako para tingnan na sana wala na masaktan, lalo na may namatay. Diba? Ayaw mo rin naman talaga na may mamatay rin. Ayaw mo rin may masaktan. Yun lang. Kaya andito ako ngayon. So, tingin mo, sir, gagawin po namin, sir. May 3 areas, sir. Kaya kami napapabagal, sir, eh. May mga 3 buildings kaming gagamitan yun, sir. Trouble ko yun, sir, heartbeat detector. Heartbeat detector? Ano, sir, 30 feet yun, sir, luha.
Meron pa kayo namumulito? Meron ba sa ilalim? Meron kami information. Ha? May information. Hagdanan sila, mga hagdanan, ayun o. So, Ginawa lang, gawin lang ninyo para it may take, ayun nga, sir, magagulo sir eh. Napakagulo kanina sir, ako nakakita naman sir, naka-record naman sa SMNI. We just, ang gusto nga sana sir eh. mahal yun. Narinig nyo siya. Meron silang heartbeat pa na sinusundan. Gusto nilang hanapin. At ngayon, anong balak niyo? Pag gagawin nila yun, haharangin niyo? Actually, sir, nag-usap na kami kanina. Nag-usap na kayo? Before kami nag-usap, nandito kami kasi Mag-request kami pala magtulungan. babae na magsama sa kanila. Pero may request lang sana sila na hindi na lang magsama si General Torre. Yung mga babae lang niya na mga ano. Hindi mo rin pwedeng bawalan kasi okay na siya. Siya commander eh, siya RT dito eh. Kaya ako na yung RT, gusto ko rin na on top of the situation ako. Kung may mangyari, kumbain ako. Kasi ako sisihin eh. Pero okay naman ka, okay siya. Hindi siya. Okay. Yung decision namin mamaya-maya sir. Wala pa naman decision. Basta importante, may communication kayo, mag-usap kayo. Lagi po, huwag kayo. Kami lang sana kung ano, I don't know, ang klase ng radar. Hindi na ngayon, gusto nila sa basement, sa DMC. Sinasamahan man sila. Siyempre, kinukunan din namin ang kamera. Gusto nila, tapusin nila ngayon. Pero hanggat maaari, mababala talaga sa dito sa compound. Matapos nila research na yun, gamitin nila. Yung sinabi niya, 3 araw sila dito. Sila rin. Pagod rin yan. Hindi yan. Sir, natutulog na sila sa mga compound namin. Nangihi na gani din sa mga Bermuda. Dinumihan na nila yung mga tapos sir, yung hangar. Nag-lock na sila doon. Nilock na nila, tapos pagkakapasok, busasan nila. Ganun sila sir. Nilock nila yung hangar, amin na yung hangar. Ganun po. Pero galing na sila sa search kanina. Huwag yung putulin yung Hindi na niya ako clean up na yun, sir. Hindi na niya ako clean up. Inunod ko na sir. Naglag na siya. Basta sir, kung gawin nila ngayon, butihan ng lahat yan. Mag-usap kayo. At yan po. Ayan po ang kasalukuyang kaganapan ngayon sa nangyayari sa Davao KOJC compound kung saan ngayon po ay pinag-uusap po ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa panig ni Torre at sa panig po ng mga KOJC at mga legal counsel po natin doon. At sa ating pagbabalik, muli, ano po masasabi ninyo dito, first, Sir E.B., sa pananaw na tila isa sa nabanggit po ng ating KOJC administrator na nilakan po nila ang iilang property po ng KOJC. Ayaw po nila magpapasok, ayaw po nila makipag-isa sa KOJC na ngayon ay pilit naman po inaayos ni Senator Ronald Bato de la Rosa na makipag-isa rin po ang ating kapulisan. What do you think of what's happening right now po? Well, you know, hindi naman ako abogado, no? Pero this is very alarming. I've heard itong si Torre nga, no, talking about some sort of instrument, parang ground penetrating radar if I'm not mistaken, no? Kasi sabi niya, we have a heartbeat detector nga. Correct me if I'm wrong, ha, kasi hindi masyadong malinaw yung audio, no? Meron daw silang heartbeat detector that could detect heartbeat as deep as 30 feet, and they are looking at inspecting several buildings ba yun or locations, parang 3 or 5 ba yun? I just couldn't remember. So now, they are now exercising the implementation of a search warrant instead of the service of an arrest warrant. Kasi nga, they are now using an instrument, let's just say a ground penetrating radar, no? These instruments are actually used in determining if there are tunnels underground, no? This is tantamount to a search. So, talagang they would even argue that these instruments that they are using are American-made, are owned by the Americans. That is why you can see the presence of those American troops ensuring that those American equipments are used properly. Yes. So, technically,
what they are doing now is not just implementing a warrant of arrest, but searching, an illegal search. Yes, Ma'am Kathy, still on the line. Bakit hindi nila gamitin yan sa mga tamang tao, yung mga wanted nating tao? Sinasayang nila eh. Diba? Parang arrest warrant is different from search warrant, diba? And also the fact na, why are they there? Bakit sila nandyan? Bakit kayo nandyan? Anong ginagawa niyo? You don't have the right. That is a private property. Tapos yung mga, alam nyo, anong gusto nyong gawin? Yung mga tao po dyan, buhay ho nila, dyan ho sila lumaki. Ang balita ko, 50 years na ang KOJC. What we expect from them, that is their home. Dyan po sila lumaki. Decades and of family. Parang dyan sila, yan ang buhay nila, yan ang pamilya nila. Of course, i-defend nila yan. Diba? Para namang, General Torre, para mo namang sinabi na kapag yung nanay mo, inalagaan ka, binigyan ka ng mabuting tahanan, or magandang tahanan, tahimik, and you find peace there, di ba? Alam mo, iwanan mo. Siyempre, ipagtatanggol mo, di ba? So, kayo kasi tinatanggalan niyo sila ng karapatang mabuhay ng normal. Yes, Ma'am. Ano yung pangaharas na yan eh? That's true. Ma'am Kathy and Sir E.B. and Ma'am Lorraine. Dami lang sir, ganun ba talaga search? Ganun na ba talaga? Tapos mag-stay pa sila dito. Parang abuse yun ang karapatan natin or talagang wala na lang yun ang pagkakita sa sila. Ako lang, pag-iusap ko lang na bahay nila ito eh. May papasok, kahit na-search ninyo, okay lang, basta papasukin lang ninyo. Kasi nandito naman sila. Huwag nating i-restrict yung kanilang movement. Ma'am Kathy and Sir E.B. and Ma'am Lorraine. Lain ko dili pasunod ng manungagi sila sir. Ha? Mayroon na may pagkaon. Kurintin yung tubig. Okay pa? Wala yung puso. Dami nila sa hirap na natuwa. Alisan nila po. Ang panel ni Puso. Balik ka na. Tayo para may transparency. Anong oras kayo next time? Puro pa? Ay? Diyan na sila sa labas. Nag-uusap ko kami sa paputo na sila dito. Pinadaw na nilang pader. Wala ko nagigipit kasi yung pangalan. So nagkagan dito, pinadaw na ako. Tuto na dumog na ako ang buto. Although, nag-negotiate kami nila pagsulog. Napot na ako na nakaaraw naman sila. Pakatake na ako lang. Ano yan, sir? Mag-search sila, mag-search na ako dito. Hindi ba yun? Daga naman kasi na nagsulog. Wala naman din sila magsulog. Na-open na din ako na na. Pero kanina iba dito sa basta-basta sa inyo. Napagsubok lang yan. Alam namin. You will survive.
We will survive. We will survive. We will survive. But the pain and the trauma and the death, hindi na yun magsasurvive. Yes, at muli, nagbabalik po tayo ngayon sa ating live studio. Still with Ma'am Cathy, Sir Ibi, and Dr. Lorraine. Muli, gusto ko pong hingin ang payag po. Actually, naririnig po tayo sa ongoing, meron din po tayo na yung live po natin, napapanood din po ngayon sa Kingdom, kung saan nasasaksehan po ng bawat isa. Ang ongoing interview rin po natin ngayon, Ma'am Lorraine, Sir Ibi, and Ma'am Cathy. Yes, Ma'am Cathy. Ma'am Lorraine, go ahead. Yeah, you know what I think, no? Napakahalaga yung presence ni Senator Bato doon kasi pag tayong ordinaryong mamamayan lang, walang pakialam si Torres sa atin. I know that because I was in his face. I was right, maybe just 2 feet, maybe even just a feet away, yung mukha namin magkatabi. But he doesn't care. He's very arrogant. Napaka-arrogante ng taong yan. No, but that the senator is there, at least merong konti siyang kahihiyan, no? Kasi he recognizes that's his language no, yung power. Pero wala siyang respeto sa taong bayan, wala siyang respeto sa batas. But I will tell you what I think, no. I don't think the intent is to really search. No, I don't think the intent is really to sequester that property. At walang planong umalis dyan si Torre. Tingin ko, may nag-uutos dyan na kunin na yung properties ng kingdom. Tingin ko yan. Pero mo, pinasok nila yan. Dyan nakatira ang mga kingdom workers, no? Yes, ano nila yan? Own nila yan. No, pero ngayon, nakahiga na yung mga polis dyan na may mga barel. What will get them out there? Yes, diba? It's going to be a president who will act like a president to the people who gave him their trust. No, he's not fit to lead the country. Bongbong Marcos has shown us time and again that he doesn't give a rat's ass about us. No? So, ang mangyayari dyan, ang nakikita ko, ang totoong intent dyan ay to sequester upon the orders of who? I don't know. People close to Bongbong Marcos or Bongbong Marcos himself, because we know that the hallmark of the Marcos administration is greediness, no? And what is a Marcos? A Marcos sequesters property pag sila ay nasa poder. So yan yung nakikita ko, kaya nanganganib ang kingdom. Doc at Sir EB, balikan natin itong pag-uusap na nangyayari ngayon dyan sa KOJC kasama si Senator Bato de la Rosa. Nandiyan din po yung Senator Senator Lord Cardona at si Torres. Ordinary, okay, ordinary police. Dili man gud sila human. Sir, I don't know. Sir, nag-practice sila, di ba? Launa, nag-practice sila naman. Nag-practice sila, launa sa paglaw. Nako, Humay na po din pa sila, sir. Tinaw-taw lang po ba, sabot po sa mga pagbati. Wala man niya sila gibawalan, bisan asa sila. Maka-attest na siya, sir. Kaya kapila sila nabalik-balik. Katulo, kapito, talang kwarto, balik na po. Kapila din sila mabalik. Kami nagulat, kapila din sila magbalik. Ano, ganun, sir. Mahubal na yun. Yes, dapat na-mention yun. Sir, dapat nawalan. Ganyan niya mo. Property, wala mo gagawin. Pero sila naman ilak nilang hangar. Dili man sa sulod. Tapos, at kung hangar ayan po, inaayos lang po natin yung audio dyan mismo. Mula mismo dyan sa KOJC compound. Nakikita po ninyo itong video na ongoing yung ginagawang pagsisiyasat ng kapulisan sa ilang mga groups po ng KOJC compound. Walang pag-uusap. Walang komunikasyon. So ngayon, magpakandak na po sila kasi sabi ni General Torre may mga tunnel. Ang dili official of dili police lang ayaw magsulod sa among compound. So
Pasensya lang sa taha. Ang official lang ang pulis. Sir, pasensya lang. Kasi baka magpa-interview yan. Hindi tayo makakapasok, sir. Alright, mga kababayan, pumasok po ngayon. Nakikita po ninyo si, kanina po yan, nakalabas na pala, si Senator Bato de la Rosa matapos nga ang pag-uusap na ginawa nila with General Torre. At ngayon nakikita po ninyo ay ini-interview na ng mga media. Sa labas po yan ng gate, ini-interview si Senator Bato de la Rosa sa ngayon matapos nga ang pag-uusap ng kampo ng KOJC at ng ni Torre at kasama si Senator Bato de la Rosa. Papasalamat tayo, Franco, dahil tinugunan kaagad ni Senator Bato de la Rosa itong ating hiling. Pakinggan natin si So ano Senator. yung naobserbahan nyo? Do you think meron pa rin excessive force na ginamit? So tapos na yung pagkuha nila, di ba? Pagpasok nila, nakikita ko ngayon, mga pulis, as to I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kung anong ginagawa kahit na 10 taon, puro pang-abuso ginagawa, that's excessive. Pero kahit na ilang libo yan, kung walang ginawang masama, hindi na natin makikwisyon yung presensya nila. It's the badalhin nila. Ang importante kung anong ginawa. That's, so meron bang ginawa, sir? hindi pa ako nag-imbestiga. Mag-imbestiga pa ako nito. Ipatawag ko pa sila sa Senado kasi mahirap din kung basehan ko lang yung anong narinig ko dito, anong narinig ko doon. Baka mamaya, sabi daw, 5 ang namatay. Ngayon pala, isa lang. Pero ilan ang nakuyapan daw na, 4, 5. So magkakaroon ng ulit ng hearing, sir? Yes, may kakaroon ng hearing. Pagkatuloy mo din to facilitate the negotiation between the police and... Kasi in-interview ko ako kanina, tapos sinabihan ako na yung mga membro doon ng QJC bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanilang property. So that's my very concern. Bakit ganun? Kasi property nila ito eh. Hindi man ito pagmamayari ng gobyerno, pwede mo silang bawalan na pumasok at lumabas. Dapat nasa konstitusyon natin yan, yung freedom of abode, di ba? Freedom of movement. Kailangan makamove. Hindi dapat i-restrict. May violation. Ha? May violation. Konstitusyon, kaklaro sa konstitusyon, hindi mo pagbawalan yung tao sa kanyang movement, lalo-lalo na kung kanyang property yan. Di ba? So what did you talk about, sir, inside? What did you talk? Ano na pag-usapan, sir? Well, napag-usapan namin doon is that I am advising both parties. Si General Torre, Atty. Torian on the other side, at saka si Ma'am, yung head nila dito sa QGC, that mabuti nag-usap sila. At sabi ko, you continue your communication. Importante mag-usap tayo, huwag nyo putulin yung communication nyo para meron kayong meeting of the minds palagi, hindi yung walang komunikasyon. So I hope magandang development yan, nag-uusap sila. But they were not put out, sir. Sabi ni General Torre, meron lang daw sila sinusundan pa ng mga heartbeat na may dalas ng equipment na mag-determine ng heartbeat kung pinakamalala up to 20 meters daw sa below the surface. Namumonitor pa sila. Di sabi ko, sige, tapusin na ninyo para matapos na ito. Senator, hindi ka na ongoing pa negotiation nila? Wala naman, nag-intindihan naman sila na nagkaintindihan hindi, nag-intindihan na tuloy yung kung saan yung hinahanap nila na mayroong heartbeat. So, gagawin na ngayon yan, and to be transparent, I advise them na kailangan both parties kasama, represented doon sa searching group na pupunta. Para, are you advising Pastor Kibuloy to surrender as a senator po? Yes, kasi meron naman warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin itong mga tao natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yun na naman sa akin. Kung ayaw niya, wala tayong magawa. Sir, walang intervention. It's his call. Sa akin lang, kung pwede. Tinanong mo ako kung pwede, mas maganda sana. Sir, walang intervention yung committee ninyo sa nangyari ngayon, sir? Meron nga investigation. Meron nga papatuloy ko ngayong hearing. Pagbalik ko sa Manila, patawag ko ulit ang hearing. Senator? Wala pa akong data kasi tingnan ko pa yung secretariat ko kung saan ang available na room.
yung availability. Sir, pero ano expected outcome ng investigation this time, sir? Yun na lang, in aid of legislation. Na naman, titingnan natin yung anong mga batas na dapat nating ayusin para hindi maulit yung ganito. Ang sinabing implementation of service of warrant of arrest, dapat merong limitasyon kung hanggang saan. Kung execution of search warrant, dapat meron man yan, pero klaruhin natin ang gusto kasi supportado mo naman yung mga KOJC member at si Pastor Kibuloy. Supportado ko sila. Ang mga kababayan ko yan, yung Davao yan. Kung nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Sir, 3 months na po sila dito magsistay. Sabi sa akin, ewan ko lang, kung 3 months. Silang lutuan, sir. Pwede silang lutuan. So, tanungin natin kung kasama ba yan sa warrant of arrest na dala nila. Kasi very questionable na action yan kung they will stay here for 30 days unwelcome. So, after the service of warrant, dapat withdraw na sila. Hindi lang order na i-control nila itong area na hawakan nila. Ay ano yan, martial law na yung property, private property, kusa mo na lang kukunin. So does this look like SOP of the PNP? What's happening right now? The standard. If I'm the chief PNP, this will not happen. I will make sure that the police operational procedure is being followed. Senator, natapos na kasi yung search nila kanina pa. Bakit babalikan pa? Meron daw silang monitor pa na heartbeat. Heartbeat. Sabi nila heartbeat na makadetermine kahit na sa ilalim ng lupa. So hanapin na yung heartbeat na yan. So itubutan nila kung saan yung heartbeat. Baka heartbeat ng palaka yung doon sa ilalim ng lupa. O heartbeat ng... After 13 hours na operation, wala pa rin. Masasabi ba natin na pakyas kung sa Bisaya pa, Senator? Ako lang yung huli, pakyas. Kung walang huli, pakyas. Is this also a failure of intelligence, sir? Hindi accurate ang intelligence mo kung hindi mo nahuli yung target mo, di ba? So failure. Okay? Thank you, Senator. Ayan po, mga kababayan, napakinggan po natin si Senator Bato de la Rosa after the negotiation o pag-uusap nga, nag-mediate nga matapos nga nating makapanem kanina, Sir E.B. at Doc Lorraine at Miss Cathy. Kanina nakapanem po natin itong si Senator Bato at yan nga po, ipinaabot natin sa kanya yung hiling at kaagad naman niyang tinugunan at nagpapasalamat tayo sa kanyang agarang pagtugon dito dahil talagang nangangamba tayo at nag-aalala tayo doon sa kapakanan ng mga missionary workers na nandyan mismo sa loob ng KOJC Central Compound. Yan po ang nagsisilbi nilang tahanan tapos sila pa ang pinapaalis. Ang iba nga nasa labas, di ko alam kung pinapapasok na ba o nandyan pa ba sa labas ng compound. So ramdam ni Senator Bato de la Rosa ang itong nangyayari ngayon sa ating mga kababayan dyan sa Davao City, lalo na sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Ma'am Cathy? Hi. Yes, Doc. Yeah. Ayan si Cathy. Cathy, go. Yeah. Naintindihan ko yung sinasabi ni Senator Bato kasi, he works galing sa PNP, naging general siya, naging head siya ng PNP also. But magkakaiba lang talaga the way we handle situation. Kanina, nung hinandle kasi ito ni General Bato, hindi po maganda. Ang tapang, very aggressive in a way. Na parang wala siyang pakialam kahit hindi siya makapaghintay, gagawin ko na to now. Meron kaming arrest warrant. Then when they did it, napasok nila, they even opened the back door, right? So parang sinat na nila without anything. Alam mo yon? Yes, Doc, si Doc Badoy may pahayag din, Doc? Kasi parang ang nakikilala ko ng kote character. Ang stand kasi namin, pakinggan muna natin si Attorney Torion. The search supposedly is not valid. But since it has been done, more than 10 hours have already elapsed, it is supposedly finished already. So they're free to leave. But according to him, they have yet to employ the heart detector machine
because they are suspecting that Pastor Apollo Sikibuloy is really there. So, of course, I cannot fight against a general, no? So, we agreed to disagree. So, I referred the matter to the members of the BOA, and the members of the BOA Board of Administrators agreed that they can conduct further search using their heart detector, machine. Baka nga meron pa silang kidney detector doon, isali na rin nila, at saka yung lung detector po para masatisfy sila. And this entire process can be finished and we can all go home, because I really want to go home. I still have not slept, have not eaten properly, and I miss my very beautiful wife already. So, kailan ba gagawin nila, attorney? Kailan gagawin? I don't know. We are just waiting for them. We are ready with our witnesses, and are just waiting for them to move, no? Because we emphasize that time is of the essence. Kasi nga ang nature kasi ng search essentially is an intrusion into the privacy rights of an individual. The whole idea under the 1987 Constitution, if you have to search, it should be done within the parameters mandated under Article 3 of the 1987 Constitution, and it should be done swiftly and in accordance with the rules. Especially in this case that they don't have a search warrant. What they have is an arrest warrant. So, if search has to be conducted, ang ano nga dyan, may arrest muna bago ka maka-search incidental to the arrest. Kami nga, pumayag na lang kami sa search. Paano naman kami maka-refuse? Masyado naman silang armado. At saka, hindi po ibig sabihin na may arrest warrant ka na, parang bahay mo na yung binisita mo, no? May mga limitations po yan. So kaya nga nag-insist kami na dapat tapos na. Pero hindi pa raw sila tapos. Sana naman i-continue na kaagad nila yung search ngayon para matapos na. Sir, supportive ba kayo na meron dapat media presence during the conduct of the search sa compound? That has to be decided by the BOA, no? Ang dami kasi nila doon sa loob. Kung papasok pa kayo, baka mapagkamalan pa kayo doon. Yung mga miyembro kasi medyo agitated. And if they do not know you, baka any untoward incident may happen also. Because they are really very agitated. Namatayan na nga Kala ko nga kanina, 7 yung namatay. 5 yung nag-heart attack, 1 yung namatay, yung 4, buti na lang nadala sa ospital. 16 lahat ang nawala ng malay. 4 doon, mga minors. Attorney, may we have your comment na po kasi may mga namataan po doon ng mga US Army Special Forces. Meron po silang mga... Yes, may mga... American nakalagay. We have to clarify that from the police. Why would the Philippine National Police have patches in their uniforms bearing the US insignia, no? And that requires an explanation also from the Philippine National Police. Does that control and supervision of the US Army or US forces, no? The policemen who wore those, I'm sure yung defense niya, well, it looks good. Forgot that what he wears reflects the fact that he is a policeman of this country, and he should not have allowed himself to wear a patch of another country. Attorney, may commitment ba yung... Yes po. May commitment ba yung si Torre na pack up sila after ng second phase ng search? Unfortunately, wala pa. Kaya nga, we have agreed to disagree. So, wala pa siyang commitment nga. Nag-request sana ako kung kailan ito matatapos. Ang sabi niya sa akin, we have to search inch by inch. Sir, so meaning sir, yung pagtagal nitong lahat ay because of the operation ng PNP? Yung So they have challenges also inside, secret room. So actually, marami din sila 3,000 sila Ang dami. When the search was conducted, it was very unruly. Kasi iba-iba silang teams. Ako nga, nalilipong ako. Ano ba yung Tagalog sa lipong? Nahihilo.
Ilo kasi ang dami, hindi mo na alam kung sino yung sasamahan mo. Oh, so kasi if there is a search warrant, no? Search warrant hindi warrant to para. Requirement nga na may kasama yung mga pulis. Anong rason dyan? Ang rason po dyan kay para walang abuses, kay para ma-monitor po. Ang nangyari kasi kanina, pati nga ako, si Atty. Torion, kilala niyo man siguro ba? Ako po yung abogado dito. So, hindi ako pinapasok dun sa hangar. So, bakit naman nagkaganon? Sa tingin ko, medyo violation talaga yun. Search warrant nga, kailangan ng witness. How much more sa arrest warrant? Attorney, sino yung mag-uyod na sa part ng KOJC? Mga members din ng meron ng initial request kanina na mga babae yung mag-witness at saka mga babae din yung mag-conduct ng mga marami namang police na mga police women eh. Why? Kasi mga quarters yun ng mga babae. Kung papasok yung mga lalaki doon, mahirap naman. I think that does not require further explanation. Would you like a male policeman to barge into your room and search everything there? Paano yung mga panty mo, mga bra mo, makita nila? How many rooms ba are we talking about? I really do not know also. But the KOJC is not for your as your we are. How many rooms do you have? We have a number of rooms, but they have searched all rooms already, and we are definite about it. But the number of rooms that they still want to search. Sir, total sir, do you confirm na may 41 structures na within the compound? Per my count, parang more or less ganun. At napasok na po nila lahat. Napasok na. 3 rounds na nga sa per last count 3 rounds. Sa JMC, parang 7 times na sa JMC. Even classrooms? Yes po. Sa CR din po ng classroom po, napasok na po nila. Attorney, sabi ni Senator Bato kanina na support nga si Pastor Quiboloy na sumuko. Sa legal team po, ganun din po ba advice niyo? Ako naman is, as a lawyer of Pastor Apollo C. Quiboloy, I respect the choice of my client. As what I have done, if you are a sensible lawyer, you only present the alternatives to your client. You discuss the strengths, the weaknesses, you subject it to SWOT analysis, but ultimately, you let your client decide. So if the client decides to exhaust all of his remedies, then I have no other recourse except to respect the decision of my client. It may be an uncomfortable decision, but that's his decision. It's an available remedy under the law, and it is pursuant to the rule of law of the Republic of the Philippines. Then all of us, the people, should likewise respect the same. Thank you, Attorney. Okay, daghang salamat ha. Salamat kayo. Ayan po si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ng Kingdom of Jesus Christ. Doc, anong komento mo doon? Alam mo kasi ang mga taga Davao nga, no, mga palaki ng law and order yan kasi mga palaki ni Duterte yan. So they follow the law, di ba? So they will exhaust all legal avenues para masunod yung batas, para makuha ng kung ano yung tama. Pero what have we learned about the Marcos administration, and that this story is showing us very clearly they don't care about the law. So I'm sorry to tell the KOJC, but they're not going to leave that place kasi nga freeze na nila yung assets, and for what? 'Di ba? Some laughable bending of yung contorting of the law again, 'di ba? Inikot-ikot talaga ang batas. So ang target talaga dyan, ay dyan na sila, hindi na sila aalis. So I think that even yung sa Senate, di ba, nag-Senate hearing, ang daming sinabing tama, kunwari ni Torion, ni Torre, pero wala, meron bang epekto, di ba? Nakita naman natin, di ba? So I think the time for talking is over. Tapos na. Kung ako yan, hindi na. And I think that tama yung very bold move ng KOJC. Yung sinabi nila na they are now no longer recognizing that Bongbong Marcos is President of the Republic of the Philippines and that they withdraw their support. I think that is what we should be looking at right now. Kasi wala na this is really a failure of... natin.
Humihingi na sila ng pagkain sa Alright, pakinggan muna natin, Doc, itong panayam kay Ma'am Lori Cardona, Executive Secretary. I doubt. Di ba ma'am, nakapagdala na sila ng truck, ng sarili nilang CCTV. Dapat may dala na silang sariling CR. May portalet sila sa labas. Kaya dapat pala, ewan ko kung nasaan yung portalet. Dito pa sila Ma'am, yung presence po ni Senator Bato de la Rosa, paano po ito nakatulong dito sa suppression sa KOJC? Siyempre malaking ano din yun, boost sa atin na kahit paano. Kasi diba as KOJC, alam naman natin, wala talaga tayong naririnig, wala man lang mga statements sa ating, lalo na sa leaders natin. Pero hindi ko rin inaasahan na personally magdadrop by talaga siya. Siyempre, tinitingnan din niya yung sitwasyon natin, naunawaan din man din niya yung ano ng mga pulis. So, nag-usap naman kami with, hopefully, nakinig si General Torre. At yung mga sinabi natin na yung totoong nangyari, kasi si General Torre, alam naman natin kung gaano siya kasinungaling, di ba? So nag-uumpisa na naman siya magsinungaling. At sinabi niya, nag-negotiate sila. Sabi ko, nag-negotiate pa tayo. Talagang sinira na nila yung ating bakod sa likod. Nagpaputok na sila, may bomba na sumabog, kaya may namatay na kaagad. So wag siyang magsinungaling. At saka yun, sinabi din ni Senator Bato na, ma'am, yung mga police na ordinary, ano lang talaga, ano siya, sir, wala kaming problema. Kahit ordinaryong pulis. Ordinaryong pulis nga sila, naghaharang sila. May mamamatay na, may naatake na hindi sila nagpapadaan. Kailangan pa namin silang i-push. Tama pa ba yun? From your comment po, despite of the rounds, ilang rounds po nag-conduct ng search po dito, pero magkakandak po sila na second time around. Ngayon naman po, inch by inch, titingnan po. Because of the heartbeat na monitor daw nila. Walang problema, kahit heartbeat ba yan ng daga, heartbeat ba yan ng baki, ang bot nila. Bahala na kung anong heartbeat yan. Wala naman kang problema. Wag lang silang magstay at dumihan yung area natin. Wag lang nilang isalaula, wag lang nilang babuyin yung lugar natin. Wala na sa usapan yung manghiga sila, yung mga tent, aagawan pa nila ng tent yung matatanda na nandun sa tent, sila ang nakahiga. Di ba? Kawalang hiyaan na yon. Hindi sila nirerespeto. Andun sa, kahit saan sila nakahilata. Para kasi sila na yung may-ari ng compound. Atin to, bahay natin to. Sila kaya, bahay nila. May nakahilatang mga pulis doon. Papayag sila doon sa sala, sa kwarto nila. Yun lang. Ganon. So anong gusto pa rin nila magstay dito? Kasi meron pa sila mga scanner. O sige, mag-scan na kayo buong gabi. Huwag kayong titigil ha. Pagkatapos yan, lumabas na kayo. So yun naman hiniling natin. At ewan ko kung makikinig pa itong mga bangag na to, mukhang hindi. Ito rin mga kasi sumusunod lang sila, wala rin paninindigan. Alam nila, illegal na yan. Hindi naman natin iniiwasan or pinipigilan yung warrant, di ba? Nakailang beses silang mag-warrant dito sa atin. Lahat naman, in-welcome natin, denied natin. So ano pa bang gusto nila? Ma'am, ilang beses na rin po kayo nag-warning na sa ngayon po ay hindi na po natin pagbibigyan yung mga patrolman. Kasi last time po yung sa nangyari yung June 10, sabi nila, sumudod lang po daw sila sa utos. Pinagbigyan po natin sila. Sa ngayon po ba, pagbibigyan po ng KOJC, yung mga patrolman, yung mga nasa baba ng mga pulis po? Nandito na sila. Kasi, di ba, illegal na? Yes, of course. After dito, if we survive today or how many days they will stay here, lahat, kakasuhan talaga silang lahat. Pati yung mga patrolman, ito lahat sila. Lahat sila, kakasuhan natin sa korte at sa ombudsman kung pwede. So lahat sila. Lahat talaga. Kasi sumunod din sila. Oh, well. Wala. Ano rin. Sige lang. Kung sumunod lang din kayo sa utos, susundin lang din namin kung ano yung nararapat. Kakasuhan natin sila lahat. Last na talaga. May mga namataan po ng mga dissidents na parang may 5 mga naka-civilian tapos parang gusto nilang pumasok and may apparently meron tayong na-recognize po doon na isa sa mga nag-aakusa po kay Pastor Apollo Siqueiros. Talaga sure kung sino yung nakakita sa kanila, pero narinig ko na yung kanina, may balak pa yata silang dalhin sa loob at mag-search din. Makapal yung mukha nila. Ang kapal na ng mukha nila. Meron din dito, kunyari kasama siya ni General Torre, kilala ko siya. Pinalayas ko dahil hindi siya pulis. So lahat yung mga sabit-sabit dito, kung sino-sino yung kinokontak nila, hoy, mga sampid ha. Tama na yung mga pulis, overkill na. Overkill na. Lahat ng pagpasensya, winave na natin yung rights nila.
Pati ba naman yung mga dissidents, yung mga traidor, isasama nila, mag-guide dito. Dinumihan nyo na nga yung mga lugar namin, binaboy nyo na yung lugar namin, huwag nyo nang dagdagan ng mga yawa pa dito, mga satanas, mga kampo ng kadiliman, na muling papasok dito sa compound. Remember, sacred compound ito, religious compound ito. The fact na umapak kayo, binastos nyo, brutalize nyo, tinumatize nyo pa yung mga tao, namatayan pa tayo, na-hospital pa yung iba, mananagot kayo, hindi lang dito sa lupa, pati sa langit. Amen. Hindi lang sa batas sa lupa. Mas lalo sa langit, sabihin ko sa inyo, babalik kayo, ang gagamitin nyo tuhod, you will ask forgiveness for what you have done. You have desecrated once again this holy ground. You have desecrated once again this sacred place, our home. We already told you, you have brutalized this. Bumalik pa rin kayo, hindi talaga kayo nakikinig at nakikita yan lahat ng langit. Akala nyo ganito lang, police matters lang ito, hindi. This is a spiritual battle. And we believe, we have faith that ultimately, we will really become victorious because evil will never triumph over the good. Papagamit kayo sa mga masasama. Hindi natin pinipigilan yung warrant, di ba? Balik-balik sinasabi natin. Ilang beses na haharapin niya, kaya ang dami. Bakit hindi niya i-surrender? Bakit hindi siya lumabas? Ba't siya lalabas? Nakialam ngayong Amerika. Kanina nga may mga patch pa nga na flag ng Amerika. O di ba? Tama yung hinala natin. Basta wag lang sana makialam ang Amerika, haharapin ni Paso yan, pero walang garantiya. Si Bongbong Marcos, walang garantiya. We already withdrew our support from this government, from Bongbong Marcos. He is no longer a president. Hindi na natin ino-honor, wala na, kasi walang batas, walang pamahalaan, walang gobyerno. And we don't believe in him anymore. This kind, wala na, anarchy na ito, wala nang batas. So yung mga magpapatupad ng batas, they don't know the law. They are lawless already. Mga enforcer ng batas, hindi na sila enforcer, law breaker na sila. Ito yung mga nandito, they're already breaking the law, they know that. Sobra na. O, di ba? Wala silang warrant of arrest. Narinig nyo kaninang umaga. Mali-mali pa yung document na pinakita ni Torre. Arrest ni Sylvia Semanes. Walang Pastor Apollo Kibuloy doon. Legal ba yon? O sige, pinagbigyan na naman natin. Kasi nga, kahit hindi tayo papayag, talagang magpupumilit silang pumasok. So, wala tayong magawa. O ganun, wave na naman. Sige, pasok sila. Nako. Yes, yan po, si Sister Eleanor Cardona, naputo lamang ang kanyang signal, Doc, at malinaw yun, matapang na pahayag ng KOJC laban dito kay Bongbong Marcos Jr. Napapanahon, matagal na actually, long overdue yun. Sobrang dami ng pambababoy ng ginagawa ng Pangulong ito sa Pilipinas. Itong taong ito, hindi ko siya Pangulo. So, dapat talaga, noon pa tayo nag-withdraw ng support sa isang taong napaka-corrupt, isang taong walang pakialam at isinuko na sa soberenya ng Pilipinas sa mga Amerikano. Dapat lang. So then, kung ano mangyayari sa Pilipinas, ganito. Pero mo, nagawa niya yan sa isang powerful person. What is the chance of an ordinary Filipino in the face of this abusive government? Wala. Anong tsansa? And having been on the receiving end of the heavy hand of the Marcos administration, nung ako'y na-detain kasama si Eric for asking that simple question that every Filipino is entitled to ask their government about spending, di ba? Martin Romualdez, is it true that, ganyan, no? So, I know firsthand and up close that this government is a bastard government. Yes, that deserve our support. That's right. Before Sir EB, hingan ko muna ng kung ano po ang masasabi ni Ma'am Cathy sa nabanggit din po ng ating KOJC administrator na si Sister Eleanor Cardona. Yes, Ma'am Cathy. Yeah, well, sinabi niya na nga, di ba, yung laban na ito, wag na natin, kahit sabihin mo, tanggalin na natin yung KOJC, si Pastor Kibuloy. Pag-usapan na lang natin yung human rights,
'di ba, yung karapatang pangtao ng bawat mamamayang Pilipino. Karapatan nila na magkaroon ng normal at tahimik na pamumuhay. Kung hindi sila binibigyan nito, karapatan din na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Actually, tama siya eh. It's really a spiritual warfare. It's war between good and evil. And the sad part here is, nakakalimutan kasi ng mga nakaupo sa gobyerno na lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ng anak ng Diyos. And madalas, pinapakita niya lahat, pinababayaan niyang mangyari ang mga bagay-bagay para makita ng lahat, ng sangkatauhan kung anong katotohanan. And pag yan nagkaroon na ng katapusan, pag siya na ang mismong sumingil, wala yan, hindi ka na makakabalik, hindi ka na makakabangon. Kasi ganun yun eh, 'di ba? Parang kaya mag-ingat tayo kasi especially like ang sinasaktan natin yung mga taong nag-worship kay God, nagdadasal. Ako sa KOJC, nandyan po sila ngayon. Yayain niyo po silang magdasal. Alokin nyo ng tubig kahit ayaw nila. Pakitaan nyo ng dasal. Ipagdasal nyo pa rin. Alam niyo po yon kasi tingnan natin kung anong mangyayari. Yung Diyos na nakakita na lahat, sabi nga ni Sister. Yes, Sir EB. Well, yes, no. Jade, Franco, Miss Cathy, and Doc Lorraine. No? Ang sa tingin ko dito, tama si Doc Lorraine. This police regiment have no plans. No? Dito na yan, mamamalagi niya yan sila dyan. No? I proposed this theory some time ago na itong panggigiit at yung mga ginagawa ng mga pulis na to, lalo na itong si Torre, dyan sa KOJC, no? I think it's also one deliberate effort na talagang itotaunt at talagang i-oppress at isusuppress ang kingdom members, hoping na lalambot ang puso ni Pastor Kibuloy at kusa na siyang mag-surrender or to submit himself, no? Even if his legal team is still exhausting all the legal remedies available to him naman. And you can hear nga kanina ni Senator Bato na kung siya lang daw yung tatanungin, dapat lumabas na si Pastor. Kung ako naman talagang dapat hindi. Ginawa na yan. There's a precedent to that already, yung ginawa ni Senator Lacson. Correct. So why is it now that they are pressuring Pastor Kibuloy to do otherwise when in fact, he has all the avenues, the legal avenues available to him. Now, again, yun na nga, no? Tama si Doc Lorraine. They want to occupy the kingdom property. They want the kingdom nation subjugated by the police. And all we can do now is to amplify their voices. And ayun na nga, no? I agree with what they have done to march to Malacanang. 8 million or so of them. I don't know kung kailan yan, but we will be supporting. And I think it is high time that people, ordinary Filipinos like me, should come out and speak up, especially those who are also in the government as well. Yes, totoo po yan. Yes, Doc. Yeah, I don't think of myself as merely supporting this idea, Elmer, ha? Right. We should be at the forefront of this because this is just a small example. Small, di ba? I mean, if the state forces, if this president can do this to a powerful pastor, public figure with 8 million followers, with the resources, no, may media siya, and a police that he emboldened to the point where he can lie straight-faced, bare-faced to a senator and pretend like he's following, but we all know he's not gonna do it, di ba? Then what chance does an ordinary Filipino have against the abusive state forces? There's no chance. I'm telling you, there's no chance. If we've seen it one after the other, no? From the cancellation, the suspension, indefinite of SMNI, the silencing of media, etc. No, yung kay Spokes recently. And now this. Bongbong Marcos has made it very, very exceedingly clear to every Filipino, no, that he is not fit to lead. And he will embolden monsters like this Torre
No? He will evolve it. And people like that are a dime a dozen. No, sisirain talaga ang institution, sisirain ang Pilipinas ng mga yan. So, I'm going to ask you, Cathy, and everybody here, do you have the same confidence now in the pillars of our government, like the judiciary, the executive, and the legislature? I'm just asking, under this administration. No? I've long since abandoned that belief, no, Doc Lorraine, no? And in fact, there's 4 pillars in our democracy, no? We have the legislative, executive, the judiciary. The 4th state is the media. Yeah. Diba? But all of them, no? All of them has already been sold out to the idea that this administration should be there in power for as long as they want, no? And for as long as they can suck into that financial advantage. But then again, I agree we should be at the forefront of this this battle. No, we should not just be supporting. And again, in the coming days, I will be talking to people and how to go about this renewed call to really go out now. And you know what? I'm in my 60s, no. So malapit na ako siguro mamatay. And I'm not ready, and I'm not willing to leave this country at this shape, in this shape, to my children and my children's children. I'm not. I'm really going to fight this, no. I grew up under the Marcos dictatorship. You mean to say I'm going to die under a Marcos dictatorship? Hell no. I'm telling you no. I will do everything I can so that doesn't happen. So, kasi what we do, kung anong ginagawa natin ngayon, lahat tayo, bawat Pilipino, may hinihingi ang panahon sa atin ngayon. At yan ay ipaglaban ng ating bansa sa mapang-api, mapang-abuso, magnanakaw, immoral na Pangulong ito. Hindi pala siya Pangulo, taong ito, si Bongbong Marcos, na yan, nakikita natin ng maliwanag, no? At saka yung sinasabi mo na 4th estate, it doesn't, another part of the problem now, no? Bayaran ng mga, I was talking to this, we had this discussion, and then I was asking them, why are you not talking about the cocaine video, diba? And why are you not talking about the expose of Cathy Binag, who's an eyewitness to the cocaine use of this president, diba? Why are you silent? And then there are plenty of answers, but one of them said, it's the most ridiculous thing. Red Mendoza of Manila Times said, because we know it's a fake video. How do you know? How do you know it's a fake video? Diba? Then he said, because E.S. Bersamin said. Imagine the level of journalism that we have right now. For all my life, for all my life, my understanding of journalism is you question and you investigate, most especially the powerful abusers. You mean you'll take it, you'll just say, so in other words, it was a silly answer, a nonsense answer, a bullshit answer, diba? Yes. To some, I think, already unprincipled. Yes, Ma'am Cathy? Yeah, parang sinabi lang na hindi totoo. Ayun na po parang proven and authenticated. At saka, di ba, ang presidente, past President Duterte na nagsabi, Nikki Cosseteng, nandyan na si Attorney Vic Rodriguez, nandyan na si Attorney Glenn Chong, nandyan na si, who's that guy again? I always forget about him. Pidea, you know? Jonathan Morales. Then me. Yes, so parang what else? What else do you want? And look, I'm not a political person. I'm just an ordinary people that I feel responsible of telling my truth and my story because look at this, what they're doing right now sa KOJC, sa mga kabataan, they don't care. Wala silang pakialam. Nakakalungkot dyan sa mga kapulisan na nasa loob ng KOJC. Mag-isip-isip po kayo, kawawa po kayo. Yung mukha niyo nakaharap dyan. Yung mga taong nag-uutos sa inyo, wala dyan. Kayo nakasalang, buhay nyo nakasalalay. Ang inaaway nyo or ang napipinipressure nyo, hindi mga kriminal. Hindi worth it yung panahon na tinatalaga nyo dyan. Sinasayang nyo yung pinangakuan yung tungkulin
sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat nandyan. Dapat nga kayo, nagpo-protect kayo di ba? Kayo nagpo-protect dapat sa mamamayang Pilipino. Di ba? Alam niya for a fact. Kasi di ba sabi nyo nga di ba ang PNP dapat you enforce all laws and ordinances, but also dapat din is ini-ensure niyo yung public safety ng ng tao. Ano nangyayari? Kayo pa po nagko-cause now ng stress, ng trauma sa mga kabataan, sa mga kababaihan. Sabi ko nga, huwag po kayo magpagamit kasi kawawa ho kayo. Paano kung pamilya nyo nga yung nandyan, ano yung mararamdaman nyo? Yun lang po. Yes, Ma'am Cathy, kayo po ay saksi kung paano po or makita ang isang pagkatao nalulong sa droga. So, okay. How far can this kind of administration go? Ngayon, isa lang po to. Marami po kayo na ikwento na istorya kung paano po ginagawa ng mga oligarko, na Marcos, yung mga kasamahan niya po, kung paano nila babuyin ng isang tao. Like, what can you say about what's happening right now sa kanilang mga uri na talagang gumagamit ng... Mahalata mo naman anong oras sila sumugod? Anong oras? Alauna? Or 12 midnight? 3 pa lang po, nag-uumpisa na po sila mag-formation. 3:00 ng madaling araw po. Okay. So, di ba? Parang, ayan yun yung alam mo ba, ang 3 o'clock is a very, very yan. Parang sa pagdadasal, yan yung yung kaya mong kausapin ng Panginoon, bukas ang langit. So, ako, yung kanilang pag-aabuso, walang limit kasi they feel untouchable. Di ba sabi ko nga sa inyo, may cordon sanitarian sila. Alam mo yon, yung parang kulto na sama-sama sila. Pag naka-drugs, wala na. Wala nang respeto, wala nang pakialam. Ako nga ho, di ba? Tingnan nyo naman, karelasyon ko na yung tsuhin, inano pa ako, binabastos pa ako. Alam niyo yun, saan ka, walang matinong pag-iisip. Wala na nga ho ito sa pinag-aralan ko at kung saan ka nakatapos ng pag-aaral or kung galing ka sa mabuting pamilya. Ikaw na yan kasi ang droga talaga, walang pupuntahan yan. Di ba? And pag nagda-drug ka, you want more. You feel powerful. You don't care. You don't have respect. Alam mo yon. Tapos, ganyan sila. Kaya ganyan sila umasta. Alam mo, kaya ganyan sila umasta. I hope si General Torre, hindi siya nagda-drug. Diba? Yes. Kasi, parang manid Alam ko na kailangan mo maging matapang kapag ikaw ay naging police or military. Pero nilulugar ho yan. Yung tapang ibigay niya yan dun sa mga kriminal. Dun sa mga sa mga mamamatay tao, yung convicted po, hindi po yung mga convicted, ine-entertain nyo para maging mga witness nyo. Baliktad Baliktad na ngayon Kung sino pa yung mga convicted, yun ang pinakikinggan. Yung mga victim, hindi. Babastusin pa. Gagawin pang sinungaling. Alam nyo, kukuyugin. Diba? Baliktad na lahat. This is not right. Dapat po to matapos na to. And tama ho, alam nyo ako dati, I'm against it na kung pwede lang, idaan natin to sa maayos. Kasi sino bang ayaw? Sabi ko nga, sino bang ayaw ng tahimik na buhay? Diba? Ako nga sa Davao, kung may ganyan na may mga nasasaktan, dapat mag-declare na kayo ng persona non grata dyan. Doon sa mga taong naggumugulo sa inyo. Kasi Davao is very peaceful. Look at these people. What are they? I'm not even from Davao, but I care. Imagine that. And because they're not from Davao, di ba? Parang iba dyan, they're not from Davao. Some of them are from Davao, but apparently, they have vested interest. Di ba? Ang mahirap kasi, is yung mga tao, kapag umupo, alam mo yung meron silang vindictive na pag-iisip. Yung rather than gusto ng kapayapaan, gusto gumante. And you need to understand, syempre, for the longest time, ang Marcoses, hindi sila nire-respeto, binabastos sila. So, yung mga consultants nila dyan, lalo na kung adik-adik, baka pinitrigger sila. Naku, huwag kang papayag, gawin mo na to now. You know, yung sulsultan ang tawag. Mga sulsultan na Addictus Benedictus. Alam mo yon na ang hirap
we will never have a peaceful country. And ako nga, di ba, again and again, sinasabi ko nga, in a way, parang sinasabi ko sa inyo, hindi na po yan si Bongbong Marcos. Si President Bongbong, hindi na po siya. Hindi, kaya nga hindi ko na humatawag siyang president kasi hindi ko nakikita. Hindi ho siya yan. Ibang tao ho yan. Kasi siya ho meron siyang meron yan siyang trauma. Meron niyang umiiwas sa ayaw niya, for sure, ayaw niya ng gulo. Kaya nga kahit naging politician siya, bihirang-bihira siyang magsalita sa media. Kung pwede lang, ayaw niya. Correct. So nakakalungkot to. And tama, yung mga mamamayang Pilipino, kayo lang po ang magtatanggol sa sarili nyo. Kayo lang din po ang magtatayo sa pangalan ng Pilipinas. At magbibigay ng karapatan sa bawat isa upang magkaroon tayo ng isa. Yes. Yun po. Yes, Ma'am Lorraine. Ay, mas nasig Ma'am. Sir EB. Well, yes, no. I think this is a very hard lesson that very few Filipinos are still willing to relearn. We've learned this sana noon sa first Marcos regime. Now, ganito na naman. And it's mas masahol pa nga ito. Itong nangyayari na to, no? Kasi nga, wala na eh. Yung mga traditional opposition during the first Marcos regime, wala na nakipag-alyansa na dun sa Marcos administration, Marcos Jr. administration ngayon. So, ibig sabihin, itong ordinaryong mga tao na lang at ang mga Duterte at ang mga kaalyado nila at ang mga naniniwala sa paraan ng governance ng mga Duterte tulad ni na Pastor Kibuloy at SMNI at yung Kingdom of Jesus Christ, ito na rin ang tinatarget nila. Kasi the moment ma-eliminate mo itong si Pastor Kibuloy at yung mapatahimik mo ang KOJC, no? They think na masusuppress na nila pati yung buong sambayanan who voted overwhelmingly for Inday Sara and then President PRRD, no? So, yun. At ang tanong ko nga rin sa sarili ko, hanggang kailan ang ordinaryong mga Pilipino nahahayaan lang ang ganitong uri ng pagsusupil dyan sa Kingdom of Jesus Christ na hindi naman malayong mangyari sa ordinaryong Pilipino. Katulad ko, katulad nyo. Ginawa na nga, tama nga si Doc Lorraine, ginawa na nga dyan nila kay Pastor, dyan pa sa Davao, ano na kaya sa ibang panig ng Pilipinas? Yes, kaya nga yan na. Yes, true. Sinabi ko rin yan sa inyo, di ba, dati? Franco, when I had my interview, it's like they're testing the waters. Yes. They wanted to prove themselves na kaya naming pitikin si Digong, kaya naming pitikin si Pastor Kibuloy, kaya naming guluhin yung pinaka-peaceful na city sa buong Pilipinas. So, test natin dito. Kung kaya natin gawin dito, gawin natin sa Cebu, gawin natin sa Palawan, gawin natin sa Luzon, sugurin natin yung mayayaman na bahay dyan sa Manila, diba? Takupin natin, kunin natin yung mga dapat, kunin natin ang mga properties, which is what's happening now. Diba? Kinukuha nila, gusto sa kanila lahat. Oo, pero marami ding bumilib sa inyo, Ma'am Cathy, sa kabila ng mga ginagawa ng gobyerno laban doon sa kanilang mga kritiko. Kayo po ay nagsalita talaga, matapat, walang takot. Ano po bang pinaghuhugutan ninyo na kayo mismo ay totoong eyewitness sa mga nangyayari sa ating presidente? Yung katotohanan lang po. Kasi 'di ba, parang gusto ko lang po talaga, ako ang tawag ito, malreason ko yung pagsabi ng parang. Parang that's the way I speak most of the time. Yung katotohanan lang, yung malaman ng tao kung sino yung behind sa kaguluhan ng Pilipinas, kung sino talaga yung nagmamaniobra, sino talaga yung totoong nandyan. Even yung, gusto ko lang mag-comment dun sa sinasabi nyo na men in uniform na naka-American uniform, baka hindi rin po natin alam na kung talagang American uniform or ginamit lang para manindak, or either hindi rin nating alam again and again yung katulad ng sinasabi ko na baka kaya ang dami-daming kapulisan dyan, hindi na yung iba pulis dyan kasi they're doing it
You know? I heard them saying it. They're talking about it that pwede sila magpalabas ng tao sa kulungan. Alam niyo po yun. Ako, alam niyo po, sinalang ko na yung buhay ko dito. Eto na yun. Sabi ko, kung ikamamatay ko, kung ano man to, at least may nagawa ako mabuti sa mamamayang Pilipino. At alam ng Diyos. At saka huwag kayong mag-alala. Pag namatay ako, hilain ko sila isa-isa. Wag naman po. Kasi pero hindi mangyayari. Hindi mangyayari kasi protected tayo ng Panginoon. At saka protected tayo ng marami. Hindi naman ako lalabas dito nang hindi ako sigurado. Opo. Ma'am Cathy, ang nakapagtataka din kasi, Sir AB, matapang at maliwanag yung mismo ikaw, Ma'am Cathy, hindi ka naman takot, no? Ipatawag doon sa Kongreso at ikaw maging resource person o maging witness laban dito sa Pangulo? Hindi po. Hindi po ako natatakot. So, kasi karapatan ko po yun eh. Karapatan ko, kaya nga po nandyan sila sa posisyon nila. Kasi dapat nga talaga yun ang mangyari. Alam niyo po yun. Kasi karapatan ko malaman nila kung anong nangyari sa akin din. At kung anong gobyerno meron tayo ngayon. Ang nakapagtataka kasi, sa halip na sagutin itong mga issues na inyo pong ibinabato laban sa presidente natin ngayon, para ba sa iyo, Sir EB, ano bang nakikita mo? Nililihis nila, no? Tulad na lamang dito sa issue sa KOJC. At kasi ang pinakaseryosong problema na meron tayo, maraming problema tayo sa bansa na dapat tutukan ng administrasyong ito. Well, yes, no. This is just all a smoke screen, no? They are hitting two birds in one stone. A smoke screen into the real issues of the alleged substance abuse issues of the first family, our dire economic situation, and they are painting it as if all glory. It's very gloomy if you really dig deep down the numbers, especially in matters of poverty and hunger. So parang ano to no? Nililihis lang nga nila kasi nga they cannot confront the issue. Why? Because Miss Cathy Binag is as credible as a witness as she is, cannot be destroyed by any means of besmirching or demolition job or reputational attack against her. So, this is a propagandist, very basic to sa propaganda eh. Pagka totoo yung issue, deadmahin mo. So, kaya yun ang ginagawa nila. Sa akin lang din naman is this, no? It's very simple. Yung issue naman dito is, halimbawa, sabi nga ni Doc Lorena, and I agree with her kanina nga, no? I really don't care kung buong pamilya nyo ay bangag sa droga. If you do that in private without committing any crimes, no problem. But it's a different story if you're running the whole of government, if you're running the country. Correct. Secondly, ang objective naman ng drug testing is not to persecute the drug user. It's not to file criminal cases against him or her. Second, if Bongbong Marcos is found to be positive of cocaine, it doesn't mean automatically he will be displaced or he will be booted out of office. Ang mangyayari lang dyan is to really determine if Bongbong Marcos is mentally fit to hold office, which is basically a requirement under the Constitution. If he is mentally able to discharge his function and uphold his sworn obligation and duty to the Constitution, which is to protect the vast majority of his constituents, the Filipino people. Yan. Very clear, mga kababayan, ang mga naging pahayag ng ating mga guests at hindi natin lulubayan itong nangyayaring sitwasyon sa Davao City. Gaya na lang nangyayari sa illegal na droga. Hindi natin pwedeng lubayan yon. Hindi natin pwedeng palipasin na lang, may lumabas sa video and everything, tapos wala lang. Ito yung nangyaring pang-aabuso. Hindi natin pwedeng pabayaan to, kaya ongoing ang ating pagkuha, ang updates, dahil di natin alam kung ano ang magiging hakbang, especially now, na walang malinaw na impormasyon kung ano pa ang plano ng libo-libong kapulisan sa loob ng KOJC compound. This is historical, yung ginawa nila nito sa Davao.
partner Jade, matagal tayong naging tumira sa Davao City. Alam natin kung gaano ka-peaceful, Miss Cathy Binder also, Sir Ibi Galbot. Yeah. We've been there and we have seen how peaceful that city is. But now, what they are doing right now, they are trying to corrupt the beauty of that city. Tama. Why? Because of the corrupt government. Everything will stems from the government, from the president. Kasi yun nga, kaya nga napaka... Because they don't care. Correct. Just go ahead, Miss Cathy. Opo. Yeah, because wala silang pakialam kasi hindi sila taga Davao. Or again and again, meron mang taga Davao dyan, pero hindi naman Davao City. Diba? Alam niyo yun? So parang, ano yan parang power tripping. Parang laruan. Ginagawa nilang laruan yung mga tao dyan. Nakakaawa. Kaya dapat ang Davao, again and again, i-declare nyo persona non grata yung mga taong nagkakos ng problema dyan sa inyo, lalo na kung nakaka-damage or nakaka-perwisyo na sa inyo. Kasi tahimik ho yung lugar nyo. Diba? Karapatan nyo magkaroon ng tahimik or mapayapang lugar. Kung may mga taong nagkakos ng problema, dapat ho, at saka nakakasakit na, dapat ho, yan po mga gawin nyo. Walang loyalty sa mamamayang Pilipino. That's true. Sir Ibi? Natama po si Sir Ibi Yes, hi Cathy. Yes. Ako naman, ang view ko dito is talagang gigibain nila yung reputasyon ng Davao, no? Just to be able to destroy the Dutertes. This is because this war that they are waging against the people of Davao, no? KOJC pa ngayon, but they are technically waging a war against the people of Davao. Because the people of Davao is the Duterte brand of government. The government of Davao is the Duterte governance, which we want to amplify in the greater national governance system. We've tried it for 6 years, even with 2 years of pandemic, pero yun ang nakita ng tao. Kaya they will destroy it. They will do everything, no, to lessen the influence of the Davao model. Buburahin nila yan kung pwede sa history na wawalain nila, babaliwalain nila at kung ano-ano pang gagawin nila just to discredit Davao City and the decades of hard work that's been put to where it is now by PRRD and the others. At yun na nga that the ultimate objective is talaga paluluhurin ang mga Duterte. Itong mga nag-conspire na mga iba't ibang sektor ng lipunan. That's true. Imagine Sir Ibi, no, na yung nangyaring bilyon-bilyong pisong halaga sa alitagtag na droga, bakit hindi kaya yun ang kanilang pagtuunan ng pansin? That's a lot. Bakit hindi yun? Di ba mas mabigat yun? Kung sino ba... kasi... Yes, go ahead. Yes. Hindi, mabigat. Ayaw nila kasi part sila, in a way, may issue sila about it, so they don't want to talk about it. Diba? So ang focus sila, dinadivert nila lahat ng issues sa ibang mga bagay. Basta wag lang mapunta doon. Diba? So yun ang nila. Kaya sinisira nila ang Duterte. Sabi ko nga, wala na akong pakialam kahit sino maging presidente. Wag lang to. Kasi wala nang paninindigan. Tsaka walang isang salita, walang loyalty, yung loyalty sa mamamayang Pilipino, yung parang, mas important. Di ba kapag naupo kayo, Sir Ibi, bilang politician, di pa ang loyalty mo dapat sa mamamayang Pilipino, hindi sa pamilya mo, hindi rin po sa kaibigan mo. Ang nangyayari, nagpo-protect sila They protect each other because they don't want to leave the position. They want to stay. Baka for life they love the power. Correct. That's why I tried to point out earlier na this could be one of the reason for them for term extension. Kasi kung ito magiging hudyat o to the fire starter for martial law, inumpisahan nila dito, isa yun sa kapamaraanan na tinitignan para mapalawig pa ang termino ng ni Marcos Jr. Ayun yung mga bagay na isa rin sa tinitignan ng ating mga kababayan na kanilang ikinababahala. Tama po ba, Sir Ibi?
Tama, no? Ito lang talaga, ang kanilang objective is to put in power a Marcos Jr. and a Marcos Jr. sympathetic government for the next 3 terms. Yan yung opinion ko. You know why? Because 3 terms is 18 years. And it will take 18 years for the US to really militarize and convert the entire Philippines into a forward operating base of the Americans dito sa South Pacific and in the Indo-Pacific. Second, yung frozen wealth, yung frozen assets ng mga Marcoses na nandyan sa Amerika and in some parts, in some banks of EU, cannot be released in one huge bulk, because makikita yan. So it needs 18 years, no? It needs 12 to 18 years of layering, establishing shell companies and whole different businesses para to trickle it down. At ginawang hostage ngayon ng mga Amerikano, itong sina Marcos na okay, you should ensure yourself to be at least the minimum 12 years in power, no? 2 terms of governance. Pero if you can do 3, that's why yung plano nga is Marcos ngayon Jr., Tambaloslos, and then Sandro Marcos. Yun ang nakikita ko. Now, ano pa? Ang nakikita ko dyan? Nakikita ko dyan is this. Yung pretext nga, no? For extension nila sa power is 3 yon. Yung People's Initiative for Constitutional Amendment, no, to become a unitary parliamentary system wherein magiging Prime Minister si Martin Romualdez, failed na yon, no? Pero meron daw kumikilos dyan ngayon na naman. Second is the declaration of martial law because of lawless violence in the country, internal threat, no? Ginawa na itong premise ng Marcos Sr., yung insurgency ng mga Muslim brothers natin at saka yung communist insurgency noon. Kaya yun ang premise niya, to declare martial law. Meron ding third premise niyan. Ang third premise niyan is to create a proxy war between China and America here in the Philippine territory, especially dyan sa South China Sea. Because when we are in a state of war, just like Ukraine, no, they can cancel elections, just like Zelensky canceled the elections in February, and then perpetuate themselves into power. So 3 yung options nila. Na-exhaust na nila yung PI, yung People's Initiative for Constitutional Change. They are trying to instigate low-intensity conflict, yung internal conflict. Kaya yun ang ginagawa nila dito sa KOJC, hoping na maging violente ang mga taga Davao at maging may violente ang mga taga KOJC, which I think they're smart enough not to. And then third is the best possible option for them is an armed conflict in the South China Sea. Yan. Napakalino. I believe in that. I believe in that. Because they're triggering the people so they can declare martial law. Correct. Totoo po yan, Ma'am Cathy at Sir EB. Meron nga, yan nga yung ikinapangangamba natin at pinag-aalala natin, yung kanina, may mga ilang individual na nais papasukin si Tory dyan sa loob ng na hindi taga KOJC. Ang pangamba, baka ito yung magiging magkukos ng trouble o gagawa ng gulo dyan para magkaroon talaga ng matinding tensyon. So ang resulta, possible lang talaga sila na may ganitong gulo, violence dito sa Davao. Pwede silang magdeklara yung si Tory na yan. Kung itong nakikita natin ang mangunguna sa paggawa na kunwari ito'y taga KOJC, gagawa daw ng di ba? Ano bang masasabi mo diyan, Sir EB and Miss Cathy? Well, ako ang tawag diyan, it's basic in creating conflict or conflict management. Ang tawag diyan is false flag operations, no? You create something and blame it on your enemy, no? So ito yung ginagawa nila ngayon, no? Or probably ito yung plano nila. Ginawa na nila yan sa South China Sea. You create certain conditions, no, wherein a conflict arises and then become the victim, and then you can then blame your enemy.
So, ganun yan. It's basic tactic in combat strategy, military tactics, revolutionary tactics. So, I cannot discount that. No? And siguro din, there would be another plan as well na magtatanim dyan ng mga kung ano-ano. Maybe illegal firearms, bullets probably, or even illegal drugs. No? Just to paint a certain narrative against the kingdom nation. So I will not be surprised if they will go to that extent. I'm sure it's in their playbook. Yes, sir. Miss Cathy? Oh, sigurado ako doon kasi they did it to me in a small scale. Kahit ako a certain mag-isa, babae, parang kinetapan nila ako ng mga nag-implant sila sa akin ng evidence and para mapasama ako sa ibang tao. Plus the fact na criminal minds diba? Criminal minds yan. Nakaplano sila. Gusto talaga nilang palabasin na pwede nilang matrigger ang mamamayang Pilipino, lalo yung tama yun si Sir Edie Parang ang gagawin nila, magpapasok nga sila ng tao, tapos mag-implant sila ng kung ano-ano, mag-trigger sila. Kaya tama rin ang ginawa ng KOJC na hindi sila nagpapasok na hindi nila kakilala. Tama din po yun. Yes, Sir Evie. Tama. No, I agree with Miss Cathy. No, na tama talaga yung ginawa nila na hindi papasukin yung hindi part ng pulisya, no, na hindi naka-uniform. Kasi ganyan naman talaga pag serve ng warrant Pag nagsiserve ka ng warrant, you cannot serve a warrant of arrest na hindi ka uniformado. You have to introduce yourself. Ito, pakita mo yung ID mo, yung uniform mo, ito ganyan. So, bakit nandun yung mga police kuno, no? Na nakamask pa? So, magsusupetsa ka talaga and it's quite right for them na hindi sila papasukin. At saka linawin din natin, Sir Evie and Miss Cathy, na hindi search warrant ang inihain nila, arrest warrant yan. Pero, pinaburan na lang ng pinayagan na lang ng taga KOJC, napakabait ng taga KOJC na sila'y payagan. Siyempre naman din, sa dami naman ng mga pulis na pumunta dyan, talagang wala silang magagawa. Lalo't hindi naman mga violente ang taga KOJC, walang mga armas, di tulad nitong mga kapulisan na lumusob dyan ngayon. At saka wala silang tinatago. They're not guilty of anything. It's just that it's so surprising that sabi ko nga, saan ka nakakita na, alam mo yon, if this is a religious group, sinugod nyo. Hindi man lang to mga what do you call that, NPA or mga kriminal. Na ganyan kayo, ang dami nyo, tapos ang lalaki ng mga sandata nila, ng mga arms, diba? Yung mga baril nila. Diba? Parang, bakit ganyan? Parang nakakagulat yan. Yes. I've never seen something like that rather than pag may event ang PNP or Armed Forces of the Philippines. Yes, Ma'am Cathy, Sir Evie, meron po tayong papakitang video kung ano po yung nangyari ng madaling araw sa paglusob. If we can play it right now. Okay. Hi guys. Hi guys, kaway naman dyan. Group 1. All the way from what region? Region 12. Woo! Next. Region 12. Okay, so ito ay pinapakita lang po namin. Kasi iba't ibang rehiyon, kung di ako nagkakamali, ang pinapunta po nila dito at sa iba't ibang direction din po. Kaya binibigyang linaw natin na yung ginagawang operation na ito ay talaga naman iba, ay nag-testify na ang sinabi lang daw sa kanila ay pumunta lang doon. Wala silang kumpletong informasyon patungkol sa kanilang gagawing operation. They just, inutusan lang sila, pupunta tayo sa compound, magsasagawa tayong operation and everything. But most of them doesn't know on what's really going to happen, and that kind of operation pala ang gagawin nila. Kaya marami rin na mga polis, yung nakuratan, kumbaga, sa Bisaya. Kumbaga, nabigla. Dahil hindi na i-expect na ganun pala yung gagawin nila. Sila rin mismo, parang marami pa nga sa kanila, mga fresh graduates pa eh. Kaya, binibigyan linaw lang din natin na hindi naman lahat ng kapulisan na sumalakay sa KOJC compound ay talaga namang masasabi mong walang puso. Doon makikita natin, marami rin sa kanila nagpakita na walang puso.
Dahil sa kabila nga ng kanilang pandarahas, yung isa tinawanan pa sa kabila ng hinimatay. Nakita ko rin yun. Tumatawa pa sila na himatay na yung isang kasamahan natin na miyembro na manggagawa. Tinatawanan nila. Pero hindi po natin nilalahat ang kapulisan na nagaganap. Kasi meron nga rin din po tayo nakausap na ilan dyan na in the midst of their operation, yung ilang mga mata, mababasa mo kasi sa kanilang mga mata eh. Teary-eye sila eh. They feel ashamed of what they're doing. Especially yung mga nagpulis na meron talaga silang tinuran sa kanilang pag-aaral dahil gusto nila maging pulis para ipagtanggol ang mga naaapi. Hindi apihin ang mga sibilyan. Kaya napakalinaw yung nangyayari po sa atin ngayon, especially Miss Cathy, na binibigyang linaw din po natin yung kahalagahan kung gaano kalalim ang epekto pag ang tao ay lulong sa illegal na droga. Kasi magko-connect-connect to eh, partner. Di ba pag isang tao ay nagmamalfunction ng iyong utak, hindi mo alam ang gagawin mo eh. Miss Cathy, gusto ko lang din po kunin ang iyong side patungkol sa ongoing, especially marami din po kayong tinestify sa ginagawa ng mga, ito po, yung circle po ni Marcos Jr. Kung gaano po sila capable na gumawa ng karahasan to the extent na talagang kaya nila mamarel and everything like that. Like before. Miss Cathy? Yan, medyo nawala. Hello? It's sad. Yes, Sa yes. totoo lang. Hello? Yes, go ahead. Nakakalungkot. Kasi totoo, kaya nilang gawin. Nakakalungkot also dun sa mga magulang ng mga bagong graduate ng yung kakagraduate lang to be a policeman, 'di ba? Para maging police, 'di ba? Yes. Kasi nakakaawa. Kasi sila, yung mga yan, for sure, karamihan sa kanila, nangangarap sila, tama ka, ipagtanggol yung mamamayang Pilipino. Pero yung nasasalang ka sa ganyan, yung wala kang choice. Ang sakit niyan sa puso nila. Alam mo yon, and lalo na sa mga magulang nila. For sure, kaya nga, siguro, pinagmamas nila before, di ba? Di ba, sabi ko, it's either they are not the police anymore, or yan, tinatago nila para lang isa lang yung mga bata. Kawawa. And ang nakakalungkot also, is sana, ang gumagawa niyan is yung mga boss. Yung mga head, hindi yung mga kabataan, walang kamalay-malay. Kasi sila nakaisip niyan, di ba? So, ang hirap kapag talagang ang liderato is samahan ng mga gumagamit eh. Mahirap po. Kasi hindi nag-iisip ng tama. Nagsi-self-destruct na eh. Yung parang wala na lang pakialam. Yun. Actually, partner, napakalinaw yung nangyayari ngayon. Ito, masasabi mo ba na tamang nagpa-function na maayos ang isipan kung sino man na namumuno dito? Isipin mo, harasin mo ang mga sibilyan. Ang walang kalaban-laban. Like for example, very aggressive ka, expecting for like action, magbato ka pa ng tear gas dyan. For what? Babatuhan mo ng tear gas? Yung walang kalaban-laban na nakikita mo, naririnig malamang, naririnig nila, nagdadasal yung mga yun. Tapos babatuhan mo ng ganon. Tapos pagputok, syempre, marami naman tayong kasamahan dyan na they are really not prepared for what's gonna happen there. Kaya, di ba nakita, inatake sa puso. Meron na nga namatay. Hindi nila inaasahan yung ganitong uring operasyon ng kapulisan. Kaya para sa mata ng bawat Pilipino, ang ginagawa ngayon ng administrasyong Marcos, Ma'am Cathy, gusto ko marinig sa inyo, ano bang uri ng pagkatao ang mayroong Marcos Jr.? Well, ako, ang nakikita ko is naduduwag. Naduduwag kasi pinababayaan niya na yung nasa paligid niya ang maniobra ng Pilipinas. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya to. Correct. So, ang ginagawa niya ngayon is bahala na kayo. Basta walang mangyayari sa akin. So, ito naman, itong mga to, sanay, mga brat, di ba? Mga spoiled. They don't really know what's the feeling of like not having, naghihirap, you know. So they don't really know and they will never understand the feeling of fear kasi hindi na naranasan yan. Privilege eh, di ba?
Parang hindi na naranasan mabuli, hindi na naranasan mahirapan, walang pagkain, na walang mapagkunan ng kakainin, you know? So, they don't really care. Kaya ganun-ganun lang. Kita mo, pinag-isapan natin every time. Yung mga hinahanap na pera, billion. Not only hundreds of millions, but billions. Yun ang napakahirap ngayon. Yes, dahil maliban sa mga may hirap, sa ating mga kababayan na nasa laylayan, itong problema ng korupsyon, ang problema ng kriminalidad, sobrang daming mga bagay, mga issue na kinakailangan tugunan. Kaya laging ibinibigay linaw ni Sir Ibi Hugalbot, itong ginagawa nila, itong pinopokus nila ang attention ng mga tao through mainstream media para mabaling ang kanilang atensyon, ang kanilang pangunawa sa totoong nangyayari sa ating bansa. Pabagsak ng pabagsak ang ating bansa dahil sa kanilang pagnanakaw. Pagkamal ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan. So, ifino-focus nila ang atensyon ng mga Pilipino through mainstream media. I want to make clear of that. Yun yung psychological warfare that America implanted into the Philippine also government that is used, the insiders dito sa ating government, yung ilan, mga government officials ang kanilang ginagawang puppets to conduct their operations for their own selfish interest ng Amerika. And this is what's happening right now. So ngayon, tinututok nila dito, tayo yung gagawing issue, pero yung totoong issue na bilyong-milyong mga Pilipino ang nagugutom, maraming mga batang nare-rape, nawawala, bilyong-bilyong pera ang nawawala. Ang pagnanakaw sa gobyerno ay sobra-sobra. O yung flood control project. Diba? Naglabas na nga ng manifesto ang ating kasamahan sa Armed Forces of the Philippines, sa mga PMAers, patungkol sa pang-aabuso ng pagnanakaw. Wala silang tugon dito. Hinahayaan. At number 1, ang paggamit ng illegal na droga. Isa lang naman hinihingi ng bawat Pilipino. Ba't hindi po tayo magpa-drug test? Napakalinaw. Na kung saan naglabas na po ng statement na napakalinaw si Vice President Sara Duterte na siya po ang maunguna sa gagawing hair follicle drug test na ito. Ma'am Cathy. Hello? Yes. Yeah. Iba talaga silang gumalaw. Galawang galawang hindi nag-iisip. Galawang brat, yung mga spoiled brat na sige, gawin natin to lahat kasi kaya natin because we can, because we're in power. Tapos, nakakalungkot lang kasi imbis na may yung mga binoto natin, yung mga binoto ng mamamayang Pilipinong politician na dapat dumidepensa sa mga mamamayang Pilipino, kahit di na, sabi ko nga, hindi na KOJC, sa taong bayan, hindi natin maramdaman ngayon yan. Hindi maramdaman talaga. Kung hindi mabigyan ng justice, walang parang yung nakita ko nga kanina, yung naririnig ko, di ba? Parang walang pakialam si General Torre dun sa batas. Parang ano rin ako kinikilabutan ako na wala siyang respeto sa ating mga mga judges, sa Supreme Court and everything. How I feel. Parang feeling niya, wala yung mga yan, hawak namin yan. You know what I mean? Correct. So ganun Ganun yung dating, yung mga napapanood ko kasi this morning. Wala pa ako actually tulog kasi I was so surprised. Nagising ako Yes. May nag-message sa akin. Nakakalungkot kasi ako ang inaalala ko, kaya ako nagagalit. It's not because for personal Nagagalit ako kasi may anak ako. Kasi just imagine kung anak ko nga yun, nanay ko yun, di ba? Parang tatay ko, pamilya ko yung nandyan. What will I feel? And ang galing din ng KOJC, kalmado kayo, at least kumalma kayo. Kasi at least hindi nila nakuha yung gusto nila na i-trigger kayo. Kaya sila nagganyan ng madaming pulis. Kasi para sindakin kayo, na matakot kayo, tapos matrigger kayo, lumaban kayo, tapos biglang kayo na ngayon yung masama in the end. Yes, At yan. Iba yun Yes, Ms. Cathy, at very importante po yung pakikiramay din po ninyo sa KOJC sa kasalukuyan. Pare-pareho po tayong mga walang tulog
Ngayon at hindi natin tatantanan ang kasalukuyang kaganapan sa KOJC dahil hindi pwede natin palagpasin to mga kababayan. At kinakailangan ng pagkakaisa na talaga ng bawat Pilipino sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi wala ring ibang makakasagot nito kundi ang pamayan ng Pilipino. Tayo ang nagtalaga kay BBM para maging Pangulo. Tayo ang may kapangyarihan na tanggalin din si BBM sa kanyang posisyon. Yun ay kung tayo'y magkakaisa. Ayun ang tanong sa ating mga... Yes. Yeah, go ahead. Ayun yung importante. Yes, yeah, yun go ahead. nga yun eh. Parang sinabi rin naman ni Sir E.B. na kahit naman mag-positive siya, hindi naman siya tatanggalin agad eh. Alam mo yun, kailangan yung parang para lang malaman yung kanyang mental capacity. So he is mental capacitated na natural, normal, 'di ba? Na kaya niyang pamunuan yung ating bansa. You know, parang iba na kasi, sabi nga 'di ba, parang yun nga, kapag magdroga ka, kasama mga kaibigan mo, maging alcoholic ka, kung ordinary mamamayan ka, sige lang, buhay mo yan eh. Pero dito kasi, hinahawakan nyo ang buhay ng mamamayang Pilipino, ng buong Pilipinas. Yun. That's true, Ma'am Cathy. At isa rin sa mga bagay na gusto rin po natin malaman, yung kung gaano kadelikado kung magpapatuloy po ang ganitong klaseng pamamahala ng ating pamahalaan. Ano po ang nakikita nyo dito? Ano po yung forecast nyo ngayon, Ms. Cathy, sa ganitong uri ng administrasyon? Power hungry. Like, ako nakikita ko na pag hindi na disiplina, hindi na isaayos, magulo. Mawawalan tayo ng karapatan, mawawalan tayo ng boses, mawawalan tayo ng kapayapaan sa bansa natin. Lahat to parang hindi na tayo magkakaroon ng matino na liderato. Lahat to kung ano na lang yung gusto nila, yun na lang ang susundin natin. Ang hirap po no na for the longest time, nakakawala na tayo dun eh. Babalik pa po ba tayo dun? Correct. Alam niyo yun, parang gusto niyo po bang bumalik tayo dun na yung bawat bahay niyo pwedeng pasukin, kunin na lang kung anong gusto nilang kunin, which is what they're doing right now. They're flexing, 'di ba? Parang they're showing their power. Yan yun eh. Yan yung nangyayari now. So just imagine in the future, pag pinabayaan natin ang pinabayaan to, hindi to maiayos at hindi rin nila disiplinahin yung sarili nila, na ma-realize nila yung ginagawa nila mali. Wala akong pupuntahan yung bayan natin kundi babagsak tayo. Babalik po tayo sa dati. 360 degrees again kung ano yung nangyari before. Yes, so, yun gusto niyo po ba yun? Yun eh. Yun yung mangyayari sa atin eh. That's reality. It's happening now. Correct, Ms. Cathy. At ito yung masaklap na kinakaharap nga ng ating bansa. So gusto ko rin din batiin ng walang humpay. Actually, tumutok din sa atin ang ating mga viewers dito simula alas 3 pa ng umaga na hindi nila pinapabayaan ng kasalukuyang coverage natin dito sa Davao City. Yan. Especially, binabati lang din po natin na Ma'am Cathy, yan sila MJ Sakalam. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At message din po mula kay Sweet Grace Rosales. Lahat ng miyembro ng KOJC sumugod sa Malacanang. Ang gusto nila, di lang ako makapagsalita ng medyo harsh na words, pero nagagalit na sila. Kailangan na gumawa ng hakbang laban sa ating Pangulo. At ito naman po mula kay Jacqueline Trajano. Kaya lang dapat pumunta ng mga taga Mindanao na may malasakit sa bayan kasi di natin alam kung hanggang saan pwede magpigil ng galit. Ito naman, mula kay Lloyd Julian, traidor, natulisan, nakapulisan, pero hindi naman po lahat. May ilan tayo nakikita na nagmamahal din sa ating bansa. Hindi naman po lahat. Marami rin po akong kilala na hindi nakakausap din and hindi nila gusto yung nangyayari. Sabi nga, di ba, hindi yung ginawang pagkakamali ng isang tao, hindi yan kasalanan ng kalahatan.
So alam ko dyan, kahit na yung mga police sa KOJC, alam nyo, hanapin nyo yung puso nyo. Alam ko kung ano yung nasa puso nyo. Pagsilbihan ng bayan, bigyan ng karangalan ang inyong mga pamilya. Yan po ang gawin nyo. Correct. Tumiwalag po kayo kung alam nyo mali. Maging maging testigo ho kayo sa lideratong mali. Kunwari kay General Torre, kung nakikita niyo mali, magsama-sama po kayo. Sabihin yung mali yung ginagawa sa inyo and hindi niyo po gusto. Kasi ang pinangakuan yung trabaho or posisyon na kung ano man meron po kayo na pinag-aralan nyo, pinagpaguran nyo para marating nyo ang marating nyo, ay hindi ho ganyan. Hindi ho yan ang dapat ginagawa nyo at alam nyo ho yan sa puso nyo. That's correct. Ma'am Cathy, thank you so much sa pakikiramay, pakikiisa sa ating live coverage dito po mula sa Makati at binabato natin, kumukuha tayo na yung ongoing na nangyayari sa Davao City at especially pinapasalamatan natin lahat ng pakikisa ng taong bayan sa ating ginagawa ngayon na pagsisiwalat ng katotohanan kung ano ba ang mayroong pamumuno ang Administrasyong Marcos. Miss Cathy, hingan ko na lang po kayo ng inyong huling mensahe para sa mga KOJC at especially sa ating mga kababayan. Sa KOJC, dyan po sa inyo, sa mga lolo, lola, nanay, tatay, mga ate, kuya, mga bata, kabataan, huwag po kayong panghinaan ng loob. Kasi ang Diyos nasa inyo, matagal na hong nasa inyo. At yung hong kinakalagyan nyo ngayon dyan, yan po ang bahay nyo. Wala hong karapatan ang sino mang magpaalis sa inyo kasi dyan po, yan po ang inyong tahanan. Dyan po kayo lumaki. Ipaglaban nyo at ako naniniwala, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At alam ko na alam nyo hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Ngayon po, ipagpatuloy nyo ho, again, pray out loud. You know, the police are there, nandyan ho sila lahat. Samahan mo nila kayo magdasal. Hindi ho lahat yan. Sigurado ako, hindi ho lahat sa kanila. Isang ayon. Ipagtatanggol din ho nila kayo. Pagdadasal ko din po kayo sa mamamayang Pilipino, nakikita niyo na ho kung anong katotohanan. Mag-isa lang ho ako dito. Ako ho, isang ina na isinalang ko yung buhay ko, nagsasalita ako, pinaglalaban ko yung karapatan nating lahat, hindi lang sa akin dahil sa pang-personal. Nawa kayo din po. Ipagtanggol niyo po yung sarili nating bayan, hindi po para dahil lang sa pamilya natin, kundi para din po sa future ng mga susunod na henerasyon sa bansang Pilipinas. Yes. Yan. Ingat po kayo at thank you po. Maraming salamat po, Miss Cathy, sa oras na ibinahagi niyo po dito po sa ating live coverage mula sa KOJC Compound Davao City. Ayan, partner Thank you so much. Ayan po si Miss Cathy Binag, kinikilala nating whistleblower dahil nga sa mga kanyang mga naging pahayag patungkol nga dito sa Pangulo, kasalukuyang Pangulo ng bansa. Walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na polvoron, partner. Yan, pero muli, pinapasalamatan natin ang lahat ng ating mga kababayan na nakiisa sa ating live coverage na ito. Dahil alas 3 pa lang, nag-live na tayo. Oo, walang tulog mga kapartners. Wala tayong tulog. Nagtiis po tayo. Especially si kapartner Jade. Lahat tayo nakatutok dito nga sa ginawang paglusob ng kapulisan mula pa kaninang madaling araw. Actually, mula pa ng programa, yung press conference ng KOJC. And after that, biglaan nga itong talagang nagkaroon, nagkatotoo lahat ng mga sinasabi doon sa press con at lahat ng mga sinasabi na lulusob na itong kapulisan sa pangunguna ni Torre na until now, andyan pa rin partner, Diyan sa compound. Talagang ayaw umalis at diyan yata magpapalipas ng gabi. Pero hindi natin sila tatantanan dahil babalik tayo in a short while. Ayun. Kaya mga kababayan, abangan nyo lang po. Maging tuloy-tuloy naman yung ating live streaming pa rin ng ating mga kababayan dyan sa Davao City. Tuloy-tuloy po ang kanilang mga live streaming. Iba-ibang tao yan, daming tao yan naka-record at paalala din natin sa lahat ng ating mga kapulisang nakikinig at nakamonitor ngayon. Kayo po mula pa kaninang madaling araw
ay nakikita ng buong sanlibutan, ng maraming mga Pilipino nanonood po sa mga ginagawa po ninyo dyan sa KOJC. Lahat po niyong ginawa, lalo na yung mga irregularidad na ginawa po ng kapulisan sa pangunguna ni Torre, yan po ay naka-record po. At syempre, kung si Torre naman, wala namang pakialam kung ano bang hiling o pabor na hinihingi ng mga taga-KOJC, basta lang sa pilit lang pumasok, syempre, expect po ninyo yung